Napinsala po maraming irigasyon at binaha maraming taniman dahil sa magkakasunod na bagyong Luis at Maymay at gayon din ang hanging habagat. Kaugnay po niyan, makakausap natin, Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Admin Guillen, sir, magandang umaga po. Sir, naibagabigat, magandang umaga po sa atin lahat. Admin, ano ho ba ang ating overall assessment? Saan-saan po mga irigasyon na naapektuhan ng masamang panahon sa mga nakalipas na araw? Well, actually ho, itong pag-ulan ay more on positive impact po sa ating irrigation systems. Ano po? Dahil na natubigan, yung ating mga dams, ano po? Yung ating mga dams ay nakargaan ng tubig. So, at lahat naman halos ng mga palayan natin ngayon nasa vegetative phase pa lamang. So, okay lamang po na umulan. Actually, ito ang kailangan natin. Yung isang dam nga po natin ay malayo pang mapuno, sa Pantabangan. So, positive, more on positive impact po yung ulan sa atin. So, yung mga irrigation systems po natin, not a single one damaged as we speak, Admin? Meron din po, kaya lang mga minimal lang po ito. Yung sa irrigation facilities lamang po ito. Yung mga sa dams natin ay kailangan po natin talaga ng ulan para ho mapuno yung ating mga dams. Alright, so pangkalahatan, bentahe pa naman so far itong biyaya ng ulan. Ano po? Sa mga taniman naman, Admin, ano ba ang pinaka-apektado? Well, again, inuulit ko po, vegetative phase pa lamang po ito. Ang masama po kasi pag umulan, pagka-ripen, yung tinatawag naming ripening phase na, yun ang nakaka-apekto sa ating palay. Pero pagka ganitong mga panahon ay given na po yan at again, mas kailangan nga po natin ngayon ng tubig. Kung wala yung ulan, talagang masisira po yung mga palayan natin. Opo. So, more an advantage po tayo. Pero sa ngayon po, may alalay ba tayong ginagawa sa ating mga magsasaka? Opo, ang katotohanan yan, yung latest po na inirelease natin na tulong sa ating mga magsasaka. Para po ito sa El Nino effect. Nagbigay ang NIA po ng para po sa support natin sa fuel sa ating mga magsasaka dahil kailangan pa nilang mag-pump, lalo diyan sa Isabela at Cagayan area. Dahil tinamaan talaga sila ng El Nino. So, malaking, in fact, nag-cloud seeding pa nga ho kami diyan sa area na yan para lang po umulan po. Meron po ba kayong nakuhang reports na may nasira daw ng mga farm facilities, Admin? Yung mga irrigation facilities po, meron din po, kaya lang again, mga minor repairs lamang po ang mga kailangan natin. Ano ho ang ginagawang hakbang ng NIA para po matulungan ng mga magsasaka in terms of funding po? Meron po ba tayong ganong ibibigay sa ating mga magsasaka? Ang punto po sa tulong ng ating mga magsasaka, majority po kasi nasa DA po yan. Okay. Ang amin doon sa kanilang irrigation needs, doon po tayo tumutulong. Halimbawa, nagpo-provide tayo ng mga heavy equipment sa kanila. Binibigyan natin ng fuel. So doon po ang part naman ng NIA. But itong approach po kasi ng ating Pangulo ay convergence approach po. Tumutulong ang DA dyan, meron DSWD, meron ng DOLE. So ganoon po yung ating approach po sa pagtulong sa ating mga farmers. Ngayong nabanggit niyo po na bentahe, itong natatanggap natin ng mga pag-ulan, ano ho ang sa tingin ninyong bottom line impact nito sa ating mga targets sa agricultural output for the year, Admin? Mas maganda po, again, dito sa ating Magat Dam ay 10 meters na lamang po bago mapuno yan. At ibig sabihin po niyan, mas marami po tayong mapapatubigang palayan natin. Ganon din po itong sa Pantabangan na area natin. Biruin niyo ho yan ang rice granary natin. So, wala na po siya sa critical state, nadagdagan na po ng tubig. So, ibig sabihin, mas marami po tayong mapatubigan, mas marami pong production. Admin Guillen, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Thank you po. Nakausap po natin Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration.